Hi mga sis, kumusta? Hello. Hello Karoy, travel kaso. Hello. Hello. We are two only here. Ang itlog. Ang ulam ko is itlog na kinamatisan. Kasan da? No? Travel lale. Travel kaso. Or kaso bas? Ah? O diyan mama ka. Diyan mama. O takot. Tar. Apel ka. Very good. Inubo ako pagkatapos ako nilagnat. Iba talaga yung mga tiguang na. 40 ako, 41. Tiguang talaga, kunting lang, binat, no? Binat. Hindi pa ako maka-exercise kasi nga pag gumanon ako, parang masakit, lumilindol, naubo pa. So, alam mo na yung aking nadali ngayon is itlog. Kain ta mga sis. Mga sisi. Di ako nagro-rosa guys. Di ako nagpa-fasting kasi nga hindi kaya ng aking katawan. High sugar. Maganda yung ating topic ngayon, kaya hold and breath. Hold and breath. Set and hold. Nagkape na ako kanina umaga na isang tabo. Ngayon tubig na isang tabo naman. Alam niyo mga sis, yung mga tao dito, ingit sila sa buhay ni Elias. Kasi si Elias, 'di ba? Walang trabaho na hard work talaga. Dito lang kami sa bahay. Tapos yung iba nagko-construction. Trabaho naman dito sa bukid, construction talaga. Pintura sa bahay, magawa ng bahay. Kapag pumupunta kami ng bayan, siyempre yung mga tindero, mga lalaki, mga mga lalaki, lagi kami magkasama. Kapag namimili kami, ako talaga yung nagbabayad. Like sa mga gamot namin, ako talaga yung magbabayad. Tapos, sabihin ng mga lalaki, magbiro sila. Ang ganda naman ng buhay mo, may tagabayad ka. Kami din, hanapan mo kami ng ganyan na asawa. Tapos yun, totoo pala talaga na naghahanap sila ng Pilipina. Ito yung FB ko. Ibigay mo sa akin daw. Sa wife mo. So guys, meron naghahanap ng Pilipina dito, 2 lalaki. Isang driver at saka isang pharmacist. Kinukulit ako, meron na ba daw? Ko, ha? Ganun kadali yun? Uwang. Kanila kasi wala nang ligaw-ligaw. Pag nagkatawagan kayo sa kanyang loob, kayo na. Kasalan na. Kasi gusto nila umahon sa hirap. Akala nila, ang buhay ko ang sarap-sarap. Gusto nilang lumabas ng Pakistan. Naghanap sila ng asawa na dadalhin sila ba sa makatrabaho sila.
Yun ang kanilang para makatulong din sila sa kanilang family. Kasi, magkano lang ang sweldo dito? Ang mga doktor nga dito, nasa lang ang sweldo, 60, 70,000 isang buwan. Sila pa kaya mga tindero? Kaya, magpapahanap sila kung sila nila Pilipina. Sabi ko, ano ba yan? Para akong nagbibinta ng na sana ang maasawa mo maihahon ka sa kahirapan, iasa natin sa Pilipina. Tulad ko, di ba? Nagpakapala ng mukha sa social media para makakain lang. Minsan ginagawa ko ng bakla si Elias para lang may video. The time is 12 o'clock p.m. Ang tagal-tagal maubos itong kanin ko, buhaghag kasi. Kunti lang ilagay mo, tapos ang dami. Sa mga may gusto dyan ha, 2 lalaki naghahanap. PM nyo ako sa Rosana Bautista Elias na Facebook. Yan yung aking personal FB. Rosana Bautista Elias. Yun. Sa may gusto, bubuhay na isang pamilya ng Pakistani, sama na asawa yun, para para kayong diba? Yung mga wala pang love life dyan, i-PM nyo ako. Baka gusto kursunada kayo. Wag kayo hindi naman kayo public. Buhay ko lang naman i-public. Ang itlog ko guys na 4 na piraso, nilagay ko ng kamatis na 6 na piraso. Solve na hanggang mamayang hapon to. Bitaw ha, I'm not joking sa mga Pilipino na naghanap ng partner. Sa may mga kaya-kaya na rin sa buhay. Kung gusto niyang partner na kayo ang bubuhay, go PM Direct message me sa Rosana Bautista Elias. Ito yung madali-dali ko pagluto ng ulam. Itlog at saka kamatis. Sa mga interesado ha, kasi makulit ng mga makita lang ako. Sisigawan nila si Elias, oh ano na, meron na ba? Sabi ko kay Elias, ano? Seryoso ba yan? Baka naman naglalaro lang yan. Hindi, seryoso yan. Kasi nababagot na sila dito sa buhay nila sa bukid. Nasa hustong gulang na rin silang mag-asawa.
Yung isa, kilala ko masyado, dito kapitbahay namin. Siya ang panganay ng mga magkakapatid nila. Puro sila mga lalaki. I think, sila, 5 or 6. Siya ang panganay. Mahirap lang din ang pamilya. Kaya gusto niya makatulong sa tatay niya. Kasi yung tatay niya, mahirap lang trabaho din. Huwag ko na i-mention kasi may nanonood na Pakistani na mga kaintindi ng Tagalog. Baka sabihin, uy, ganito, ganyan. Bitaw, no, sa hirap ng buhay, baka Pilipina ang swerte nila. Hindi natin alam. Kung meron man, mag-chat-chat sila. Kung magkaintindihan sila, di go. Pero ang Pilipina, wag talaga mag-expect na kaya kang buhayin, kaya tang ganyan. Gusto nila mag-asawa kasi gusto nila pupunta ng ibang bansa. Gusto nila kumahon sa hirap, kumbaga. Gusto nila madala sila ng Pilipina. Puntang Sana lang, no? Meron kaming friend, bata ang lalaki, mas may edad ang babae. I think ang babae is nasa 60 years old, tapos yung lalaki is nasa mga 30 plus, 35, ganyan. So dito, hindi naman nag-matter yung mga edad dito. Basta magkaintindihan lang kayong dalawa, kasal tapos tiyug-tiyugan na. Malamig pa sa lugar namin, lalo sa gabi. Kaya siguro tinatrangkaso ako. May ubo ako. Yearly ako na ginaganito, makakasakit ako. Parang pag nag-change ang weather, sumasambay din yung change ng katawan. Charot lang. Taon-taon ako nagsusuob, nag-esteem. Ngayon, hindi pa ako nakapag-esteem. Hinihintay ko baka okay ako. 2 weeks na akong may fever, pero naliligo man ako. Kaya siguro hindi ako gumagaling-galing kasi naligo ako. Or mga sis, hi, PM nyo ako if you are watching. O mananawagan ako kung sinong gusto mag-asawa ng Pakistani. Mabait dito, huwag kayo mag-alala, 101%. Masigurado nyo yung kabaitan, pero pag pera, hindi nyo makasiguraduhan. Yun ang gustong Pinay na tulad sa buhay ko. Marami na tayo dito sa bukid, mangahoy, mang-harvest ng mais, palay. Buhay ng kambing. Wag lang magparami ng anak kasi mahirap. 2, 3, okay na yun. Tahimik sa lugar namin. Maingay lang ang bahay dito pag may batang maliit na iyak-iyak, ganyan lang. Pero pag mga anak mo na sa school na,
Maghanda ka lang ng pagkain. Pagdating ng mga anak mo, may pagkain. Yun lang. Role ng isang nanay. Gracias. Yun lang guys. Thank you for watching. Salamat. I-message nyo ako ha. May 2 lalaki gusto mag-asawa ng Pilipina. Hindi man sila na mamili. Basta ano lang. Ready to mingle. Single ready to mingle. Walang asawa ha. Mapapatay tayo niyang may asawa. Yung Pilipinang kayang magtiis sa buhay ng hirap. Mahirap dito sa bukid. Ang sardinas dito ang mahal. Kakain ka ng sardinas sa isang taon, siguro mga 2-3 beses order ka sa online. Hindi lagi-lagi. Yung Pilipina na kayang kumain ng itlog araw-araw. PM niyo ako mga thank you pala kay Ate Elizabeth na namatay yung kanyang asawa ko. Condolences, Madam Ate Mary Elizabeth of Hong Kong. Kay Tita Elina, thank you sa pag-share na inyong blessings, Madam. Salamat. Hindi talaga natin nakalain yung buhay ng tao, no? Ang lusog-lusog ng asawa ni Ate Pinay, nasa Hong Kong base sila. Bila namatay, natake. Kuha, kamit lang natin last year, ang ano lang na asawa, lusog-lusog mo nun, wala naman sakit ata yun. Sabi niya sa puso lang sakit nun. Meron silang start or stent ba yung tawag niyan, yung inoperahan? Si Elias hindi naman nagpapalagay ng ganyan. Sabi ng doktor, magpalagay ka ng ganyan kasi barado yung ugat mo. Hindi naman nagpapalagay ito si Elias. Kaso, ang iniisip is, ganyan. Isang start ata. Ewan ko kung ilang barado ang ugat ni Elias, ilang piraso. Hindi naman sinabi. Ang isang stent ata is 400,000 or 500,000 rupees dito sa pera nila. Operation. Ang dami dito mga Pakistani, merong mga ganyan. Yung mga mayayaman. Pa-opera sila, pero may mga mahihirap. Tulad ni Elias. Walang pang pa-opera. Wala lang, self-medication. Maraming mga iniinom na gamot. Tapos, alam niya si Elias, parang mga siraulo to si Elias. Marunong siya mag-self-medication. Tanong-tanong siya sa friend niya. Lagi akong may kabag, lagi akong bloated, grabe yan si Elias, alam niyo ba? Excuse me sa mga kumakain na. Grabe yan siya dumighay, tapos grabe yan siyang umuto, tapos ganun, pag siya ng ganun sa tiyan niya, dami pa ring hangin. Oo, sabi ko, ano pa yung hangin ng tiyan mo? Hindi ba nauubos na? Yung utot mo nga para ng bulldozer, ang lakas-lakas na parang tapos numidighay ka pa, hindi pa rin nauubos. Grabe naman niya. Utot yung hangin ng tiyan mo. Sabi ko, ewan ko ba, itong problema ko yung tiyan talaga. Tiyan niya talaga ang problema. Sabi ko, ito, malaki talaga ang problema nito. Kasi chain smoker to it. For, I think, 30 years ata. Tapos sa isang araw, 2-3 pack mauubos. Malaki talaga ang problema nito. Kung hindi to tumigil, hindi pinatigil ng doktor, patay na to. Kaso tumigil siya, natakot siya. Ang dami mga Pakistani dito na operation, ganito, ganyan. Parang si Elias lang hindi nagpapalagay kasi nga,
mahal. Hindi kaya siguro. Tapos ito pa ha, pinapatigil ako ni Alien sa mga medicine ko. Tama ba yun mga sis? Tigil mo na yung mga ano mo, yung mga gamot mo, huwag mo na inumin yan. Masisira lang yung kidney mo. Masisira yung kidney mo. Ay, sorry. Huwag ka na mag-insulin. Minsan lang naman ako mag-insulin pag nakakain ako ng marami, pag may ano. Kapag may handaan. Pero pag mga ganito-ganito lang, tablet lang ako. Itigil mo na yan kasi ano, masisira yung kidney mo. Inom ka ng inom ng tablet araw-araw. Bakit? Ang iniinom ko isa sa umaga, tapos isa sa tanghali, isa sa gabi. 3 times a day lang. Tapos ikaw, ang dami nang iniinom mong gamot. Di mo nga inano yung sarili mo, di mo nga pinapatigil. Tapos sa akin, pinapatigil mo. Di ba bawal yung ano, ititigil yung gamot mo? Yun ang nakakasira ng kidney pag hindi ka nagme-maintenance. Yun. Kapag hindi ka umiinom, masira talaga kasi tumataas yung presyon mo yung dugo, sugar, high blood, ganyan. Pero pag gamutin mo, yun, masisira naman talaga ang kidney, dahan-dahan, pero hindi bigla. Doon naman talaga papunta ang ano, pag may sakit yung tao, pag may high blood, sira talaga yung kidney, diabetes, sira talaga. Sabi niya, wag ko daw inumin, my friend daw siya. Tinigilan daw, okay naman daw. So sa ngayon, okay pa yan. Expected ko naman, masira yung kidney ko. Pero mas lalong masisira kung hindi ka iinom ng gamot, lalong mataas yung sugar mo. Diba mga sis? Sino may alam? Comment na nga kayo. Sinong tama sa amin ni Elias? Tigil ko daw yung mga gamot ko. Gumaling naman daw yung friend niya. Sila kasi dito, mabilis maniwala sa mga sabi-sabi. Napakabait nila. Yung mga ganyang tao, napaka ano ba kung anong sasabihin, sunod agad. Dalhin nga ako ni Elias sa ano, ang tagal niya nagbabalak na dalhin ako sa na matanda na mangtutho kung sa Bisaya. Ganun ba? Baga, mata mo maging okay na, hindi ka na magsi-shades. Kasi yung mata ko, nalabo to dahil sa sugar dahan-dahan, slow. Tapos, dadalhin kita doon sa ano, ermitanyo na mangtutho. Magamutin ganyan. Yun, dalhin daw niya ako doon sa napakalayo. Malayo yun, mag-travel ako ng mga 7 hours. Uy, hindi ako naniwala sa mga ganyan. Uy, isang ganyan na, ganyan, makakita ka na agad, di ka na magsasalamin. Ikaw nga, may diferensya ka sa mata, ang tagal-tagal na, hindi mo nga pinagamot Sabi ko sa kanya, bakit mo ako pinag-aanuhan? Sabi niya, tigilan ko daw yung gamot ko. Akong pinag-initan mo, tanga-tanga lang. Sabi ko, pinaplano ata itong patayin ako agad Sabi ko, may balak ata itong patayin ako. Bakit ako pinatigil sa mga gamot ko? Anong pumasok lang sa utak? So, yun lang mga sis. Ang haba yun ng videos natin. Nasa 24 na. 24 minutes na. Yun lang mga sisi. Thank you for watching. At saka sa, gusto mag-asawa ng Pakistani. Mga bata pa to sila. Isa na sa mga, siguro, mga, wala pang 30 to sila siguro, dalawa. Wala pang 30. So, ready to mingle to silang dalawa. Nakikiusap talaga na hanapan ko daw sila. So, i-PM niya ako agad-agad sa messenger para ibigay ko yung mga Facebook nila.
Thank you for watching. Subscribe our YouTube channel, Rosana Ilyas. Bye, guys!